Noong Marso 2026, naglabas ng simple at diretsong anunsyo ang Ministeryo ng Depensa ng Finland, walang drama. Simula ngayon, pwedeng dali ng NATO ang mga sandatang nuclear sa Finland. Sa Moscow, humarap sa mga kamera ang tagapagsalita ni Putin at ginamit mismo ang parehong mga salita na ginamit ng Russia bago salakayin ng Ukraine. Kung babantaan kami ng Finland, gagawa kami ng nararapat na hakbang. Katatapos lang gawin ng Finland ang isang bagay na hindi nagawa ng ibang bansa sa loob ng mga dekada na pinagpawisan ng malamig ang Russia kahit walang putok ng bala. Pero ang mga sandatang nuklear ay simula pa lang dahil ang nangyari sa loob ng 18 buwan bago nito ay isang kwento na ayaw ng Russia na malaman mo. Simple lang ang plano ni Putin, bumuo ng isang hukbo sa labas ng NATO, ilipat ang mga bomber sa Arctic at pilitin ng Finland na umatras. Mukhang gumagana ito hanggang sa hindi na ito gumana. Nagsimula ang kwento sa bahagi ng hangganan ng Russia. Para maintindihan ang binubuo ng Russia doon, kailangan mong balikan ang isang pangyayaring nangyari 85 taon na ang nakalipas na hindi nalimutan ng mga Finn. Noong Nobyembre ng 1939, sinakop ng Unyong Sobyet ang Finland. Ang pulang hukbo ay may higit sa kalahating milyong sundalo, mga tangke, artilyerya at eroplano. Naniniwala si Stalin na susuko ang bansa sa loob ng 2 linggo. Umabot ng halos 4 na buwan at nagdulot ng pagkamatay ng humigit kumulang 125,000 hanggang 165,000 sundalong Sobyet. Hindi lubusang binuksan ang record ng mga Ruso, pero anuman ang bilang doon ay talagang nakapipinsala na. Nawala ng Finlandia ang ilang teritoryo, ngunit hindi ito nasakop. Pagkalipas na 85 taon, muling tumingin ang Rusya sa parehong lugar, ruta at koridor ng lupa na naghihiwalay sa dalawang bansa. Isang rehiyon na tinatawag na Karelia at nagsimulang itayo ito, narito ang Petrozavodsk, kabisera ng Republika ng Karelia sa panig ng Rusya ng hangganan, 160 kilometro mula sa Finlandia. Hanggang 2024, mayroong isang base militar ng Soviet na lubos na inabandona sa lugar na ito. Mga gusaling nagkakabagsakan, damong ligaw na tumatakip sa lahat at walang ni isang sundalo na makikita mula pa noong simula ng dekada 2000. Pero noong 2025, ipinakita ng mga satellite images mula sa Finnish TV channel na Yle ang kakaibang bagay. Kinalbo ang kagubatan, mahigit 50 military truck ang nakaparada sa labas. May mga bagong bodega na biglang lumitaw, mabilis ang konstruksyon. May binubuo ang Rusya dito, tahimik lang, at ang Petrozavodsk ay simula pa lang. 110 kilometro mula sa hangganan ng Finland, sa Kandalaksya, ipinakita ng mga satellite ang isang bagong lungsod militar. Itinatayo ito gamit ang mga tolda, bodega, dormitoryo, health center at istasyon ng paglilinis ng tubig. Lahat ito ay nasa lugar na dati imbakan lang, ng lumang gamit ilang buwan ang nakalipas. Ang kabuuang gastos ng programang ito, 42 bilyong rublo, mga 460 milyong dolyar sa isang bansang nasa gitna na ng digmaan. Ang layunin, buin ang tinatawag na ika-44 na korpus ng hukbo, isang bagong pwersa na hanggang 15,000 sundalo na nakapwesto sa labas ng NATO. Pero heto ang hindi sinabi ng Kremlin kaninuman. Sa papel, ang ika-44 na korpong hukbo ay isang makapangyarihang banta. Sa aktwal, ibang-iba ang kwento nito. Karamihan sa mga sundalong dapat bumuo sa korpus na ito ay patuloy pang nakikipaglaban sa Kharkiv, Ukraine na mahigit 2,000 kilometro ang layo. Direktang ipinapadala sa labanan ang mga kagamitang para sana sa mga bagong base. Ang base ng Petrozavodsk ay nagsisilbing isang talyer sa halos lahat ng oras. Isang lugar kung saan inaayos ang mga kalawangin at sirang tangke at sasakyang Sobyet bago ipadala ang mga ito sa digmaan. May isang detalyeng mas malinaw na nagpapakita nito kaysa sa kahit anong satellite na larawan. Nang dumating ang unang mga pamilyang militar sa Petrozavodsk, ang mismong gobernador ng Karelia ay lumapit sa media at iginiit na hindi ito pagdating ng mga bagong unit, ito ay pagbabalik na ang Karelia ay palaging naging abanteng himpilan ng bansa.
Pansinin ang pagpili ng mga salita. Hindi ito depensa, ito ay tadhana. Ganyan din ang lohika ng Rusya sa pag-justify ng bawat digmaang nilabanan nila. Ibig sabihin, nililika ng Rusya ang senaryo ng banta kahit wala silang sapat na sundalo para dito. At alam mo ba kung bakit nila naisip ang gawin ito? Para maintindihan mo to, kailangan mo munang maintindihan paano mag-isip si Putin. Nang sumali ang Finland sa NATO noong Abril 2023, nagdulot ito ng malaking problema sa loob ng Kremlin. Matagal nang sinasabi ni Putin na ang digmaan sa Ukraine ay tugon sa pagpapalawak ng OTAN. Pero kung pwedeng basta-basta lumaki ang OTAN, na yon kasama ang Finland, dagdag pa ang mahigit 1,300 kilometro ng hangganan sa Russia, nagsisimula ng magmukhang butas-butas ang argumento niya. Ang solusyon, gawin ang palagi niyang ginagawa kapag nararamdaman niyang naiipit siya. Magpakita ng lakas, manakot, magpakitang gilas ng militar, magtayo ng mga base, maglipat ng mga eroplano, mag-anunsyo ng mga bagong hukbo. Ipakita sa mga mamamayang Ruso na tumutugon ang Russia sa pang-uudyok ng OTAN kahit na ang mga totoong sundalo ay nasa Ukraine pa rin. Ang pagpapakitang gilas ng militar ay nagdulot ng totoong at di inaasang mapaminsalang kahihinatnan para sa Russia. Pero bago natin talakayin ang mga iyon, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga eroplanong ito tuwing linggo. Ang mga bomber na Tu-65 at Tu-22 M3. Sila ang nagdadala ng cruise missile na nagpapabagsak ng gusali at nagtutulak sa mga pamilya na tumakbo sa underground shelter sa gabi. Sa linggo ng pag-atake ng Ukraine, nagpakawala ang Russia ng mahigit 400 drone laban sa mga lungsod ng Ukraine, ang pinakamalaking pag-atake mula nang magsimula ang digmaan. Ang sumunod na nangyari ay tugon dito. Noong una ng Hunyo, 2025, isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamatapang na operasyong militar na makabagong digmaan. Sa loob ng 18 buwan, tahimik na pinlano ng mga ahente ng serbisyo ng intelihensya ng Ukraine ang tinaguriang Operasyon Sapot ng Gagamba. Ang ideya ay simple, mabagsik at lubos na lampas sa inaasahan ng kahit sinong general ng Russia na posibleng mangyari. 117 drone ang naipasok sa loob ng teritoryo ng Russia. Nakatago sa mga kahoy na kubol, isinakay sa truck, hinalo sa trapiko at pinarking malapit sa mga base ng himpapawid. Nang dumating ang oras, binuksan mula sa malayo ang mga bubong ng mga kubol at sabay-sabay na lumipad ang mga drone sa 5 base ng himpapawid sa 5 magkaibang time zone, ibig sabihin sabay-sabay sa buong teritoryo ng Russia. Mula Murmansk sa Arctic hanggang Irkutsk sa Siberia na 4,300 kilometro ang layo mula Ukraine. Ang bawat drone ay nakakahalaga ng $600 hanggang $1,000 habang bawat eroplano na kanilang sinira ay daang milyon ang halaga. Nang humupa ang usok, sinabi ng Ukraine na wasak o napinsala nila ang mahigit 40 eroplanong Ruso. Kinumirma ito ng NATO na tinatayan 10 hanggang 13 ang tuluyang nawasak. Kabilang dito ang mga strategic bomber na Tu-65 at Tu-22-3, malalaking eroplano na mahal at hindi na ginagawa sa loob ng mga dekada. Ang tinatayang pinsala ayon sa Ukraine ay umabot sa $7 bilyong. At halos 20% ng lahat ng strategic bomber ng Russia ay napatigil sa labanan sa loob lamang ng isang gabi. Tinawag ng mga Russian military blogger ang araw na yon bilang Pearl Harbor ng abyasyong Ruso, isang pagtukoy sa pag-atake ng mga Hapones na sumira sa American fleet nang hindi inaasahan noong 1941. Nasasabi na ng paghahambing na iyon ang lahat pero hindi pa doon natapos. Para protektahan ang natitirang bomber, nagpasya ang Russia ng tila makatuwirang hakbang noon. Inilipat nila ang karamihan ng mga eroplano sa mga base sa pinakadulong silangan ng bansa, lalo na sa Ukrainka sa rehiyon ng Amur na mahigit 8,000 kilometro ang layo mula sa linya ng labanan. Bumanito, bawat pag-atake ay nangangailangan na ng mga paglipad na umaabot 10-10 oras. Ang labis na paggamit ng mga eroplano na hindi na ginagawa at hindi na muling gagawin ay imposibleng tiisin ng matagal. Ang gasto sa bawat operasyon ay tumaas ng husto at ang kakayahang umatake agad kapag kinakailangan ay halos nawala na.
Sinubukan ng Rusya protektahan ang pinakamalakas nitong puwersa, ngunit halos naging walang silbi ito. Ang base ng Olenia sa Artiko ay isa sa mga haligi ng plano ng Rusya na takutin ang Finlandia. Doon ipinadala ng Rusya ang mga strategic bomber na kitang-kita, nakakatakot, nakapwesto malapit sa hangganan ng NATO, perpektong mga target. Doon mismo, unang tumama ang Operasyon Sapot ng Gagamba. Bawat desisyon na ginawa ng Rusya, magtipon ng mga eroplano sa Hilaga, palakasin ang mga base malapit sa hangganan ng Finland, magtatag ng presensyang dapat magmukhang nakakatakot. Sa huli, nagbigay ito sa Ukraine ng mga tiyak, kilala at madaling maabot na mga target. Pero ang pagsira sa mga eroplano ng Rusya ay kalahati lang ng kwento. Ngayon, balik tayo sa kwento. Dito na muling papasok ang Finland sa istoryang ito. Tahimik silang may binubuo at mas nakakabahala ito para sa Kremlin kaysa sa kahit anong drone. Karamihan sa mga bansa sa Europa ay nagbawas ng gastusin sa militar at umasa sa diplomasya nitong mga dekada. Matapos ang malamig na digmaan, tila natapos na ang mga malalaking digmaan, ngunit hindi naniwala ang Finlandia dito. Habang binubuwag ng Alemanya ang hukbong sandatahan at ang Pransya ay nagtatalo sa pagbabawas ng budget sa depensa, patuloy na nagsasanay ang Finlandia ng 24,000 kabataan kada taon. Obligado ang bawat lalaking Finnish na magsilbi sa militar pagdating ng 18 taong gulang. Pagkatapos ng serbisyo, mapupunta siya sa reserba at konektado pa rin sa militar hanggang mag-60 taong gulang. Ang resulta nito ay mga dekada ng paghahanda na hindi kayang tularan agad ng ibang bansa sa Europa. Ang Finlandia ang may pinakamalaking puwersa ng artilerya sa kanlurang Europa, 700 howitzer, 700 mabibigat na mortar at 100 multiple rocket launcher. Mas marami pa kaysa sa Pransya, mas marami pa kaysa sa Alemanya. At hindi lang ito limitado sa mga armas. %83% ng mga Finnish ang nagsasabing lalaban sila para ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mas malakas na kalaban, ang pinakamataas na porsyento sa buong Europa. Isang Amerikanong major na nagsanay sa mga puwersa ng Finlandia ang nagsabi, "Hindi ko alam bakit hindi tayo pumunta sa Finland. Tingnan at gayahin natin ginagawa nila." May isang detalye na mas malinaw na nagbubuod ng lahat kaysa anumang numero. Sabi nila, kapag pumasok ka sa kahit anong bar sa Finland at sumigaw ng sino, marunong gumamit ng sandatang panlaban sa tangke. Lahat ng lalaki ay tatayo. Ito ang bansang pinili ni Putin na takutin. At ang sagot ng Finlandia ay hindi takot. Hindi ito diplomasyang nahihiya, kundi matatag, eksakto, at sa nakaraang 18 buwan, tuloy-tuloy. Bumili ang Finlandia ng mga JAS-MER na missile, mga long-range cruise missile na kayang lumipad ng mababa at tumama sa mga target sa loob ng teritoryo ng Rusya nang hindi madaling matukoy. Pinagsama sa mga F-30 at 5 na fighter jets na darating sa 2026 ang pinaka-advanced na fighter jet sa mundo sa kasalukuyan. Ibig sabihin nito, kayang tamaan ng Finlandia ang parehong mga base na itinayo ng Rusya para takutin sila. Kasama ang Sweden, bumuo sila ng isang pinagsamang brigada na sinanay para sa digmaan sa matinding lamig na may mga ubos na nakaposisyon sa Lapland na kayang tamaan ang mga target na higit sa 50 kilometro ang layo. Nagbukas sila ng NATO Command Center sa Mikkeli, 70 kilometro mula sa hangganan ng Rusya para i-coordinate ang mga alyadong puwersa sa rehiyon. Inaprubahan nila ang koneksyon ng relay sa Arctic papuntang Norway para makarating ang mga dagdag na puwersa sakay ng tren imbes na umasa sa mahirap na kalsada tuwing taglamig. Bawat kilos ng Rusya ay sinagot ng Finland ng mas matinding tugon kaysa sa nauna, pero wala pang kasing bigat ng nangyari noong Marso ng 2026. Noong 1987, nagpatibay ang Finland ng isang batas. Panahong sinusubukan ng bansa maging neutral at iwasan ang banggaan sa Unyong Sobyet. Kaya nagpasya ang parlamento, magiging krimen sa teritoryo ng Finland ang mag-angkat, gumawa, maghatid, mag-imbak o magpasabog ng anumang sandatang nuklear, walang eksepsyon kahit pa sa panahon ng digmaan.
Patunay ito na ang Finland ay wala sa larong iyon. Tumagal ang batas na ito ng halos 40 taon at pagkatapos, noong Marso ng 2026, iminungkahi ng pamahalaan ng Finland na tapusin na ito. Diretso ang dahilan. Para tunay na maging bahagi ng depensa ng NATO, kailangang alisin ng Finland ang mga batas na pumipigil sa alyansa na mag-operate sa kanilang teritoryo. Sinabi ng Ministro ng Depensa, Antti Hakanen, na ang sitwasyon ng seguridad ay nagbago ng malaki mula noong pagsalakay sa Ukraine. Kapag naaprubahan at mukhang maaaprubahan nga, posible nang pumasok ang mga sandatang nuclear ng NATO sa Finland. Nasa loob ng 160 kilometer mula hangganan ng Russia at halos 300 kilometer mula St. Petersburg, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa. Sa Moscow, agad ang naging reaksyon. Humarap sa kamera ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov at sinabi niyang nagdudulot ito ng kahinaan para sa Finland at kung babantaan ng bansa ang Russia, gagawa kami ng nararapat na hakbang. Pareho lang ang wika, pareho ang tono at pareho ang mga salitang ginamit bago ang pagsalakay sa Ukraine. Pero sa pagkakataong ito, walang gumalaw sa Helsinki. At dito natin pinagdugtong-dugtong ang mga bahagi ng kwentong ito. Tingnan mo, matagal nang sinasabi ni Putin na banta ang NATO na ginagamit niyang katwiran ng paglago ng alyansa para sa kanyang mga digmaan at ang neutralidad ng mga kalapit bansa ay hindi dapat labagin. Ngunit lahat ng ginawa niya ay nagbunga ng kabaliktarang resulta. Ito ang patibong nahaharapin ng bawat leader na kumikilos dahil sa ego imbes na sa estratehiya. Bawat galaw para magmuhang malakas na uuwi sa paglika ng mismong banta na pilit niyang iniiwasan. Layunin ni Putin na takutin ang neutral na kapitbahay. Ang nalika niya sa halip ay ang pinakahandang kalaban niya. At ikaw, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba nagkamali si Putin sa pananakot sa Finland? Ilagay ang opinion mo sa komento. Kung may natutunan ka sa video, ibahagi ito sa kakilalang sumusubaybay sa digmaan. Ito ang pinakamagandang paraan para matulungan ang channel. Mag-subscribe at i-activate ang kampanilya. Marami pang darating sa susunod.